Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inalok ni Rare ang pamilya ni Shania na tumira sa kanyang mansyon pero hindi ito tinanggap ng kanyang ina. Binuksan niya ang sarili na makahalubilo ang mga tao na ni sa hinagap ay hindi niya inakala na pwede niya makasama pero ginawa niya. Pikit mata para sa nararamdaman niya pero bakit parang talo siya? His best way was to get mad and act stubbornly possessive but he had never. Namalay na lang niya na tumango siya pagkatapos ng lahat na pwede niyang ialok ay mahindian. Mabigat ang paa na naglakad siya papunta sa parking area pero hindi pa man lang siya nakakaalis ay parang hinihila na siya pabalik. Damn! Who is he to claim Shania from her mother? Ina iyon na nawalay sa anak at siya ay hindi kaano-ano. Baka kapag nalaman pa ng matandang babae ang ginawa niyang pag-rape sa anak niyon ay tuloy na niyang hindi mabawi ang ina ng anak niya. Katahimikan ang pinakasandata niya kanina. Sumasakit ang dibdib niya pero hindi niya masabi. He was beaten by conscience, by shame, by regret and love. He's not still so damn selfish after all. Naawa siya sa matandang babae na umiiyak habang nakikiusap at bilang respeto ay tinanggap niya ang pagkatalo sa babaeng pinaglalaban niya sa pamamagitan ng pera niya. Shania's mother has her own pride as a woman, has her dignity as a mother who doesn't want to trade her own daughter for money. To his wealth, marriage is the best way to keep Shania by his side but he can't decide just like that. Ang kasal ay isang bagay na mahirap na pagdesisyonan ng padalos-dalos lang. Nag-uumpisa pa lang siya sa nararamdaman niya at ayaw niya mauwi sa kung anong kalokohan lang ang lahat. Isa pa, hindi naman ganoon ang damdamin nito para sa kanya. It is better to part ways for the meantime, to think better and weigh things best. Dapat yata ay matutunan na muna niyang lunukin ang pride niya bago siya bumalik at makiusap sa nanay ng dalaga na ibigay sa kanyang anak niyon. At hindi iyon ganoon kadali dahil mahal na mahal ito ng matandang babae. But why does it feel like dying while he's watching his own footsteps, walking away? He swallowed the lump in his throat until Rare heard the voice. Boss Rare, he hastily turned around and found Shania excessively taking vast steps towards him. As she crying, she threw herself to him and he remained standing. Makikita pa rin tayo, diba? Magkaibigan pa rin naman tayo, diba? She sobs on his chest until she folds his tie and gently touches his arms as if memorizing his build. Ang malambing na mga daliri nito ay napunta sa kamay niya. Bakit ka umiiyak? Hindi ba ito naman ang gusto mo mula na ikulong kita dahil sa pag-aakalang ikaw ang pumatay sa aking ama at dahil sa sarili kong pagganasa? He tests, lumuluha na tumingin ito sa mga mata niya. Paano ka? Sino kasama mo ron? Sinong katabi mo sa pagtulog? At sinong kausap mo kapag ayaw mo magsalita? Wala ka ng susungitan. Wala na akong 500,000. She pouts childishly. I can give you all the money that you want, but I can't buy your love using my billions. I'll get you one day when I am more deserving enough. He wants to say it, but he chose not to. Kung may nabago man sa pagkatao niya sa mga sandaling iyon, ay ang katotohanan na handa niya itong palayain kung saan ito magiging masaya kahit nagaano pa niya kagusto na itago ito sa bulsa niya. Sa maikling panahon ay hindi niya namalayan ang pagmulat sa kanya ni Shania sa mga simpleng bagay na pwede magpasaya sa kanya at isa roon ay magkaroon siya ng pagmamahal. Makikita pa ba tayo ulit? She shook his hands. He will find out, aniya rito, pero pumiksi ang dalaga at kinusot ang mga mata. Anong find out? Paano si baby? Gigil na tanong nito sa kanya. Makikita pa. Stop crying and go back to your unit, he bluntly said, and without a glint of emotion, umiyak ito lalo at niyakap na naman siya. Mamimiss kita. Huwag kang matagal na hindi magpakita. Mamimiss ka ni baby. Huwag ka na masungat kay Yaya ha. Sabihin mo kay Yaya, mamimiss ko siya. Dadalawin ko siya.
Ibilin mo sa mga guards mo na papasukin ako kasi magwawala ako sa gate mo ng subdivision. Ikaw, she looks up at him. Huwag makikipag-away ha. Huwag kang malungkot doon kasi kahit nandito ako, hindi naman ibig sabihin mag-isa ka. She cups his jaws. I'll send some of your clothes here. Bye, Shania. You deserve to be with your mother. Iyon lang ang sabi niya kasi iyon ang totoo. Naranasan niya mawala ng mga magulang at hindi niya pwedeng hayaan na maranasan ito ngayon. Siya, sanay na mag-isa, pero ito ay hindi at mas lalo na ang ina nito. Kung hindi ang nanay ni Shania nakiusap, walang tsansa na palayain niya ito. Hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan ng isang ina na inaasam niya magkaroon. Ano na lang ang sasabihin ng matandang babae na napaka-selfish niya? Kung noon nagagawa niya na ipagkait ito dahil walang alam ang mga magulang nito sa sitwasyon, hindi ngayon na bulgar na ang lahat. Tinamaan siya ng matinding kahihiyan sa oras na malaman niyon kung paano siya nakabuo ng bata. Hanggang sa salita lang pala niya ang sinasabi niyang doon lang ito sa kanya kahit na anong mangyari dahil hindi niya kaya maging maramot sa taong totoo nagmamay-ari dito. The woman who had given life to Shania, her mother. Shania cried and there's nothing that he could do but to wipe her tears. Go back now. Napilitan itong bitawan na kamay niya at nag-umpisang humakbang papalayo pero paatras na parang ayaw siyang tikalan ng tingin. Until when? Days will pass and soon enough, she'll forget the demon and will learn how to smile again. Baka ilang araw lang na mawala ng sinasabi nitong mamimiss siya. Bye! She raised her hand and bid goodbye but he just nodded. For now, when she turned her back and started to run away, that's when he dropped his shoulders. Will letting her go makes him a good person now? No, he's not letting her go. He's planning to make her his now, not through his money, but through his effort, his time, and all his attention, his love. Ganoon ang hamon sa kanya ni Rodel. Bilhin niya ng pera si Shania at bibilhin ito ng pagmamahal ng lalaking iyon. And Shania's mother woke him up. It's time that he must do the same if he really wants her in his life because money can't buy the happiness that Shania deserves. She deserves better than his wealth. She deserves everything. Laglag ang balikat na pumasok sa Shania sa unit ng condo. Napasandal siya sa dahon ng pintuan at parang barado ang lalamunan niya sa bigat ng kalooban. She never expected that her mother would ask for her hand again in an instant and she never expected that Rare would give her as easy as that. There's a conflict. Ang sabi nito sa kanya ay ayaw siya mawala sa tabi niya pero ibinigay siya sa nanay niya. Ibig bang sabihin niyon ay parang ihip na lang din ang hangin na nagbago ang interes ni Rare para sa kanya at sa baby nila. Ano mangyayari ngayong wala na siya? Hindi na ba siya nito maaalala? At doon na lang ito kay Che. Lintik, nabalot na naman ng matinding selos ang damdamin niya. Huwag kang umiyak, malumanay na boses ng tiyasitang niya. Saka iyon sumulpot sa may gilid ng pader. Pinahid niya ang luha pero humikbi naman. Ginawa yun ng nanay mo para sa kapakanan mo. Alam namin na buntis ka. Narinig namin na pinag-uusapan ng 2 tauhan kanina ni Boss Rare. Hindi kami umimik at hindi rin naman kayo nakapagsabi dahil inunahan na kayo ng nanay mo na gulatin sa malautot niyang kahilingan na parang bombang sumabog. Anito na tumuloy sa kusina. Nasa kanya na lahat anak at gusto lang siguruhin ng nanay mo na hindi ka nakakapit sa kanya dahil sa higpit na kailangan natin sa pera. At mas lalong gusto namin na respeto ka niya kahit binili ka lang niya ng pera. Kung babalik siya, dapat oras at atensyon ng puhunan na niya para makuha ka o dili naman kaya pagmamahal. Pagmamahal? Malabo naman yata yun. Wala naman siya nun siyang para sa akin. Naiiyak na naman na sabi niya. Eh ikaw, wala rin? Lumingon ng babae at huminto sa pagkuha ng mga pagkain na dala ni Luta. Napalabi siya at nakibit balikat. Ewan ko. Ewan mo? Iiyak-iyak ka tapos ewan mo? Hinabol mo pa nung lumabas ka sa banyo na nakita mong wala na tapos ewan mo? Kumamot ito sa batok. Eh anong magagawa niya? Eh hindi nga niya alam. Siyempre naman siyang malungkot yung tao. Mag-isa siya pakiramdam niya. Nangako ako sa ama niya na puputulin kong sungay niya. Anong iisipin ko? Raso naman niya. Puputulin ng sungay? Tanong naman ng nanay niya na sumulpot din karga si Baby Siopaw at pinapadede.
O di ikaw ang nasungay? Nakagat niya ang labi at parang namula siya sa pakiramdam niya. Nak, hindi maganda na iyon lang ang maging dahilan para magsama kayo. Paano kung matapos ng pagkukunwaring misyon mo? Paano kung magsawa naman siya sa kakabili sa'yo? Saan kayo pareho pupulutin? Duda ako sa pagbubuntis mo. Natural na hindi kayo magkakilala. Paano hindi nagsiguro iyon na gumamit ng proteksyon? Kaya lang, bakit ko naman aalamin pa ay nariyan na yan? At apo ko yan. Ang akin lang naman, mabawi mo ang respeto mo sa sarili mo. Kaya kinuha na kita. At para na rin makakuha ka ng respeto galing sa kanya. Hindi na maganda na pera lang isipin niya ang dahilan kung bakit ka nakadikit sa kanya at hindi rin maganda na pera lang ang dahilan kung paano kanya gustong idikit sa kanya. Sa mga alok niya kanina na puro material na bagay para lang mabawi ka, alam kong interesado na siya sa'yo. Gusto kong tukuyin kung pisikal iyon o mahal ka niya. Mahal ako? Tumingin siya sa nanay niya. Crush ko siya nanay, amin niya. Agoy mo ang crush-crush na yan? Hindi mo yun crush? May umiiyak ba na ganyan sa crush? Tanong naman ng siyang luminiya na sumulpot din sa pinanggagalingan ng dalawa kanina. Bakit iyong propogi mo na ika mo'y crush mo ay hindi mo naman iniyakan noong naghiwalay kayo para magbakasyon kasi tapos ng klase? Mahal mo si Boss Rare, hindi mo lang masabi kasi hangal ka. Mana ka sa amin virgin, mga lahi tayo ng tigang, walang lalaki sa buhay, dumagdag ka pa. Ate naman, kung ano-anong sinasabi mo sa anak ko, naman ang nanay niya. Basta anak, kung magkakasama kayo ulit, mas matatag na ang pundasyon, hindi na matutulad sa amin. Ako nga, sa tanda ko nagkamali pa ako. Hindi kasi maganda na matali ka sa kanya na ang dahilan pa rin at pagkakakilala niya sa iyo ay ikaw pa rin ang babaeng nabili niya sa club at hindi rin maganda na para sa bata lang. Kung hindi niyo gusto ang isa't isa, okay lang naman. Lalaki naman ang bata at syempre, mamahalin niyo parehas. Hayaan mo na bigyan ka niya ng paggalang bilang babae na si Shania at hindi bilang isang babae nagbenta ng sarili para sa pera. Huwag kang magalit kay nanay ha. Kung talagang babawiin kita na wala ng balikan, aalis na tayo rito. Pero hindi naman tayo umalis, kaya ibig sabihin ay bukas pa rin ang pinto namin para sa kanya. Gusto ko lang na irespeto ka niya at huwag nang bilhin ng kwarta. Tumango siya. Paano? Bukang bibig din naman niya ang pera. I love you nanay. Lumapit siya sa nanay niya at yumakap doon. I love you din anak ko. Kami din, we love you din anak. Lumapit din ang dalawang babae at niyakap sa kanila. Malaki ba ang batuta niya, Shania anak? Napahagikik na tanong ng tiyang sitang niya. Bastos ka talaga ate ST. Saway naman ang ina niya, kaya nangiti siya. Hindi na niya sasabihin ang tungkol sa unang beses na may nangyari sa kanila ni Rare. Bangungot iyon para sa kanya. Bangungot na napalitan na ng magandang panaginip dahil sa anak niya at dahil nakita niya kahit paano ang liwanag sa madilim na pagkatao ni Rare. At malinaw sa kanya na parehas niyang hiningaan ang dalawang pagkatao na yun, liwanag at dilim, at nakahanda pa rin siyang burahin ang kadiliman na yon sa pamamagitan ng pagsabog ng kulay sa buhay ng binata, hindi na bilang parte ng pangako niya kay Senyor, kung hindi dahil yun sa gusto niyang gawin. She won't change him. She'll just help him see the light that lies beneath the darkness. She'll replace the pain with gladness, the sadness with happiness, the frowning and smug face with a smile, and the longing with contentment. Lastly, hatred with love. Iyon ay kung makikita pa man sila ulit at kung gugustuhin pa rin siya na makasama ni Rare. Sana gusto pa niya kahit binalik na niya ako kay nanay sa kabila ng sabi niya na handa siya magbayad ng mahal para lang manatili ako sa tabi niya. Sana lang mga kafelisidad, bilis-bilisan ni Rare ang pagbalik kay Shania. Nakakabiti naman. Alam ko, maraming nabitin sa inyo. Kaya huwag ninyong palalagpasin ang susunod na kabanata. Kaya naman, abangan!